Okay, mga ka-TH, good morning. So, ngayon ay gusto kong i-share sa inyo yung i-actual natin sa paghanap ng giveaway deposit dito sa lugar na pinapuntahan sa akin kung saan ako na-invite. So, i-actual natin mula doon sa librong nabasa ko, kung tatama sa tsuri ng libro na yon, ay i-actual natin dito sa lugar na ito. So ito yung ito yung libro na yon, Nihon Kudo, Treasure Cipher, Himitsi. Ito ay gawa ni Ken Ryushi. So ang gusto ko dito ay may nabasa kasi ako dito na giveaway deposit na may puno, tapos may old well. Kasi actual natin dito sa lugar na to, kung ito nga ba ay tatama dito sa libro na ating hawak. So ito siya, yung Nihon Kudo na Treasure Cipher. Meron siyang nilalaman na patterns, placements, contractions, deposits, decoy, diversions, analyst trap, recovery. Lakip natin ang submer. So dito sa old well, Ay, baba na. Sandali, tatali ako lang guma. Okay, sige, saglit. most buildings occupied by Asia and old well are or any source of water supply, since they are very vital for their occupation. They may use it as their entry, since that there was already a daghul to it, and they simply packet the deposit as a certain deepness. In the absence of old well, we look for any reserves of water tank. The deposit could be near or under it. So yun ang salita nila tungkol sa old well. So dito naman sa ating ito yung hardwood, acacia, balite, mulabe. So meron ditong puno ng mulabe na pinutol na nila, pero andun pa rin yung pinaka puno na nag-supling na lang uli. So ibig sabihin niya, center, cardinal points, north, east, southwest. So lahat ng kanyang direction. So meron siyang 345, 10, 75, 105 sa north, sa south 165, 195, sa west 255, 285. So yun yung kanyang mga compass distance and direction. Okay. So dito, ito ay meron ditong puno. Ito yung puno, ito yung old well. So parang pumapareha siya dito sa aking pinuntahan na ito. At dito ay ipinapakita niya na yung old well meron siyang opening spot, medyo malayo siya. Pwede rin dito sa unahan, pwede rin dito. So dalawang direction niya. At nandun yung puno, at meron din puno dito. Dito ay isang puno lang. Dito naman, pagka dalawang puno, ang kanyang design, ito ay dalawang deposit. Okay, so ito yung pinakamalapit na sa katotohanan dito. Ito yung puno, ito yung balon. At ang deepness niya ay 30 to 40 feet ang drip niya. So pagka pumunta ka sa butas, magdi-drip ka ng pag 40 feet ka na, magdi-drip ka papunta sa south or east direction. So ito yung i-actual natin mamaya. Hindi, anong unahin? 3 to 5 meters mula sa balon, 3 to 5 meters ang direction papunta sa south or east direction.
Okay, ito ay actual natin mamaya. Malalayan mo lang yung hose dyan. At ipapakita ko sa inyo yung kinalalagyan ng puno na mulabi or mulawin. At hahanapin natin yung giveaway dito kasi ang nakuha namin dito sa kaagad talaga yung Imperial Deposit. Okay. Ito na yung puno ng mulawin. Yan. So, tingnan nyo yung dahon niya. Yan. At iyon ang pinakapuno. Yun ay nagsanga na lang. Ang original na puno niyan ay pinutol na at nagkaroon na lang ng panibagong suhay. Ang original na puno niya nandun sa loob. Pakita ko sa inyo. Ayan, so ugat pa lang malaki na talaga. Ayan yung bagong supling galing dun sa pinagputulan. Okay, at ituturo ko naman sa inyo gaya ng nasa libro kung nasaan ang balon. So ang balon ay nandito. Ayun, nakalubog. Lubog siya ngayon. Pupunta tayo sa pinakamalapit para makita. Para masilip nyo bago natin i-remap yung giveaway kung nasaan. Actual ito, wala itong script. So ayun yung balon. Yan. So kung titingnan nyo yung puno ay nandoon. Ayun ang puno. At ito yung balon. So tumutugma siya doon sa libro ng Nihon Kudo. Yan. At pag nandyan ka na daw sa balon na yan ay susukat ka ng 3 to 5 meters papunta sa south or east direction. At yung tamaan ng 3 or 5 meters ay nandun yung giveaway. So mamaya yan ay i-actual nating i-decode at i-remap kung tatama ba yung ibinibigay na distance at compass direction mula dyan sa balon na yan. Kasi ang balon na yan, ang tawag dyan ay fulcrum marker. At yung puno, yun ang tinatawag na bench marker. Okay. So, abangan nyo mamaya. At konting panahon lang dahil i-prepare ko yung aking mga gamit na panglukit para ma-actual natin kung nasan talaga yung giveaway dyan. Okay. So, ito naman yung huling ahon namin kahapon na purong simento na talaga. At ito. Yan, may kahoy. Yan, may kahoy siya. Okay. Okay mga ka-TH, ito malapit na tayo dito sa balon. Ayan yung old well sa gitna ng sapa. Ang hahanapin natin dito ay yung giveaway na gaya ng sinabi ko kanina, ituturo ng libro. At doon banda nandun yung puno ng mulawin sa taas na yun. So sa libro may puno talaga
Tapos meron katugon na balon at meron dyan sinasabi na meron daw itong itinuturong giveaway na ang lalim ay nasa 40 meters 40 feet lalim, 40 feet. Okay, so tingnan natin paano natin malalaman to. Gamitan natin ng mga aparatos. Ito, unang gagamitan natin ng compass. Okay, patutulong lang ako dito sa ating kasamang ka-TH dito para makuha yung camera. So, kailangan mababa natin itong balon na to. Ay, yung metro tol. Kailangan mababa natin itong balon na to at masukat natin. Ang sabi, ang direction ay east or south direction mula dun sa balon. 3 to 5 meters punta sa east or 3 to 5 meters papunta sa south. So tingnan natin kung anong mangyayari. So ito yung pinaka-compass natin. Kailangan doon ako tatayo sa balon para makuha natin yung east direction. Galing mo ng chinilas mo. Okay. Madulas. Habang dito akong balon. Nandito na ako sa may balon. Okay. Kukumpasin na natin ang east or south direction. Kapag ka south direction. Okay. Punta doon. 3 to 5 meters. Punta doon. Yun yung isang direction. Tapos dito naman ay east direction. Ito. Yung linya na to. Yan. Tinatamaan niya ang puno ng saging niya yan. Ito ang mga camera yung tayo. Yung puno ng saging yan. Yan. Tinatamaan ng ilaw natin. Yan ang east direction. So tingnan natin. Sabi, mula rin to sa balon. Mula rin to sa balon ay 3 to 5 meters papunta dun sa east. So yan, markahan na natin yung saging niya. Yan ang east direction. So ang gagawin natin ngayon ay gagamitan natin ng metro. Okay. So east direction 3 to 5 meters. Hawak na tol. Yung saging niya dyan. Yan. Tingnan natin kung saan yung kung aabot ka ng 5 meters. Ikat, baka ka mahulog dyan. Baka ka mahulog dyan sa butas. Lalim yan. Adjust mo ng konti. Paparyan? Agapin ko yung 5 meters. Ito. Baba kong konti dito to. Yung tatamaan dyan. Yung tatamaan dyan ng dulo na yan. Yan ang ano. Yan.
Yan, yan. Yan ang 5 meters, no? Oo. Yan. Okay. Namarkan mo na. Oo. Itukan mo ng camera para makita nila. Okay, tika mo na to. Pwede naman mabasa ito. Ayan yung may bato. Okay, ang gagawin natin ngayon ay i-double check yan. So, 3 to 5 meters. Dito sa may bato na to. Oo. Tayuan natin. Yun, may turo ng dowsing nga. Tingnan natin dito, paano naman. So ito nga. Totoo yun nga sa libro na mula dun sa bato, ay sa balon, isusukat ka ng 3 to 5 meters. Nandun yung kinalalagyan ng deposit. Direction niya is direction. Ito, sarading dowsing. Double check natin ng isa pa. Okay. Tirahin natin ang long range. Itong long range natin ay pure copper. So yan. Pag dito, ito pa rin. Tingnan natin kung tatamaan nga niya. Kailangan tungtungan mo pala. Yayapakan mo. Oo. Naroon ang kanyang load eh. So ang lalim nito ayon sa libro ay 40 feet. 40 feet, kaya lang tabing-tabing ilog. Medyo mahirap po kain ito. Okay, so check pa natin ang isa pang gamit para lahat magagamit natin. Itong ginawa kong ito yung ginawa kong electronics na Bluetooth frequency receiver. Kaya nagsasalita siya eh. So ito frequency generator. Ayan. Talagang dyan din ang turo niya. Oo. So last, gagamitan natin ng Japanese wand. Meron pa isa. Itong yes, 2020 model ito.
AKS. Frequency rin ito. Okay. Tingnan din natin kung saan siya magtuturo. Dito rin talaga. Ito. Nandito talaga ang giveaway tol. Imperial deposit kasi yung tinitira natin. Pero tsaka na natin pakialaman yan. Last na gagamitan natin itong Japanese wand para malaman kung tapat ba talaga. Ito ay kailangan lagyan natin ng load. Okay. Yung Japanese one do. Ano ba ito? Tutong meron ito. Meron. Hmm? Hmm. Okay. So na-confirm natin. Kinonfirm na ginawa natin ng sistema, decoding at saka remapping. Tapos dinouble check natin ng mga gamit para ma-confirm kung talagang mayroon kang giveaway na deposit. Ayun dun sa librong binasa natin na Nihon Kudo. So tumama naman siya. At confirm nandito talaga yung deposit. Giveaway. Okay mga ka-TH, maraming salamat sa panonood at shout out sa aking 31,000 na followers at subscribers sa aking YouTube channel. Okay. So yun mga ka-TH, yun yung balon. Ang ating remapping ay galing sa puno. Papunta dyan sa balon, nakita yung balon. Yan ang fulcrum at yan ang magtuturo ng giveaway deposit at saka yung imperial deposit na kung saan yun yung tinitira namin. Bawal mahagip ng camera yung kasama ko. Ano yun mahal ang bayad dyan. Yan. So ito yung pinakalagay ng giveaway. So may nag-test dig dito. Siguro yung mga unang nagpunta dito. Ayan May nag-test dig dito, ayan butas Hindi nila inabot kasi akala nila mabilisan lang ang kuha. Pero ayon sa libro, ang lalim ay nasa 40 feet. Halos magkadikit na lang konti na lang. Kung umangat silang konti at lumalim pa, baka natamaan din nila. Okay mga ka-TH, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-subscribe at panonood sa aking YouTube channel. At sana ay may naibahagi akong kaunting kaalaman tungkol sa paghanap ng giveaway deposit.